여러분, 안녕하세요. This is Opa Waldo, and welcome to my Korean class blog or YouTube channel. So, guys, I would like to thank you for all the supports and your likes, your shares, your appreciation of my previous videos, no? Ang dami pong nagme-message sa akin na uh, thank you sir for you're helping us. Thank you for showing your passion in teaching, and thank you for your knowledge that you shared. Ano po yan guys, no? Tawag nito. Biyaya po yan ng nasa itaas, no? It's a biyaya ng nasa itaas sa atin. Kaya i-share po natin yung mayroon tayong alam na para po makatulong sa mga aspirants at lahat na gustong makapunta dito sa South Korea, gustong bumasa ng exam. Kasi guys, alam naman natin na wala lang ibang susi kundi ipasa po yung EPS TOEIC exam, no? Even ako dito sa Korea, kahit dito ako, nag-aral pa din ako. At the same time, pumasa ako sa TOEIC at saka KIP, no? Nag-ano pa din ako, tawag nito, non-stop learning. So, kahit saan man tayo mapunta, kahit anumang pinagkabalahan natin, yung pag-aaral natin ay hindi po yan mawala, lalo na pag passion po natin yan. Gusto nating matuto ng mga bagay-bagay. Marami pong field of learning, but somehow, dito sa language or language learning, medyo mahirap, but nakakatuwa at nakaka-excite, lalo na pag gustong-gusto mo talaga isang bagay. Tulad niyan, pag gustong-gusto niyo talaga yung mag-Korea, siyempre, wala kayong choice, wala kayong pagpipilian, kundi mahalin niyo po at tangkalikin ang lingwahe ng Korean. Okay? Kahit mahirap, walang mahirap, just enjoy, just focus, and just be tawag nito, passionate pagdating po sa pangarap natin. Okay? So, this time, ang i-discuss ko po sa inyo ay isa na namang grammar na nakakatulong para mas maintindihan natin yung conversation nila or yung paragraph pagdating sa IPS TOEIC exam or TOEIC exam or KIP. Okay? So, ito po guys, no? The chiman. No? Chiman. Ano po yung chiman? So, chiman guys is but or although. Okay, ngunit. Okay? So, yung ano niya, yung pinaka-relevant niya na meaning is, or other term is, korochiman. No? Korochiman, no? The other term, korochiman. Okay, same lang po yung meaning ng dalawa. Chiman o korochiman. Mas pinaikli lang po to. Bakit? Ano bang purpose? Bakit siya pinaikli? Kasi yung chiman guys, yung chiman, ay nilalagay po siya bilang, anong tawag doon? Bilang clause, or may dalawa pong clause in a sentence, no? Gagawa ka po ng comparison, no? Comparison. Sabihin natin na like sinabi mong gusto mo ito, ngunit ayaw mo naman sa iba, no? Like that, no? So, yun po yung guys, yun po yung nasa gitna, pumapagitna po sa dalawang clause, no? The two clauses in a sentence, siya yung pumapagitna para magbigay po siya ng contrast or opposite meaning doon sa unang sinabi. Okay? Like, for example, no, dito. So, unahin mo natin yung pattern. Yung pattern is the verb, adjective, or noun plus chiman. Yung chiman pala guys, hindi lang verb at saka adjective. Pwede siyang idugtong, no, or gagamitin. Maaaring gamitin din natin siya sa noun, no? So, yung mga example na binigay ko dito sa list ay ito po, ginamit ko po siya yung tatlo. Okay? So, isa-isahin po natin. Unahin po natin si si verb, no? Example. Or verb muna. Yung verb muna yung unahin natin. Hindi po muna adjective. Okay?
So, ito po yung pattern, verb, adjective, noun, plus chiman, no? Para mas maunawaan po natin, intindihin po natin yung sentence, no? Our first clause, yung sinabi ko kanina, mayroong dalawang clause in a sentence. Clauses in a sentence. Yung chiman, pumapagitna po yan para magbigay opposite meaning doon sa unang sinabi. Okay? Or vice versa. Okay. So, take a look this one. 자, 축구는 줘. Okay? Yan po yung first clause natin. 야구는 싫어요. Okay? 야구는 싫어요. Yan po second clause natin. Saan po si Chiman? Ito pong pumapagitna. But take note, doon sa verb or adjective na pinakauna or noun, ididikit po natin sa pagsulat si Chiman para mas ma-identify. Okay? Bawal po bigyan ng space, idikit po siya dyan. Like ito yung verb, ito yung ano natin, like, ito yung verb natin, chuda, no? Chuda, to like. Okay? To like. So, ididikit po natin dyan. Kahit sa pagbasa, diretso po siyang babasahin doon sa verb na kadikit niya. Okay? So, this one, 축구는 좋지만 야구는 싫어요. Okay? So, ibig sabihin yan, so assuming that there is a subject, for example, ako, no? 축구. What do you mean by 축구? 축구 is soccer. So, a kind of sports, soccer, undong. So, 축구는 or noun here is a topic marker. Meaning, topic po yung 축구 pala. Okay? So, mayroon po tayong dalawang topic dito. Mayroon po tayong dalawang topic, no, pinag-usapan. 축구는 주지만, 조 means like. I like soccer. So, ito na yung first clause. I like soccer. Chiman is but. Okay? But. Dito tayo sa verb na shitta. Okay? The verb natin is shitta. So, shitta is what? Shitta is not like or dislike. Okay? So, shiroyo are present form of the verb. So, shiroyo, shirosoyo, past tense. Shirul kuyeyo are future tense. Okay? For the present tense, present po yung ginamit dito, shiro. Shiro means don't like. No? I like soccer, but I don't like. What do you mean by yagu? Yagu is what? Yagu is a kind of sports, baseball. Okay? Sino po sa inyo ang may alam sa baseball? Okay? Ako po. May konting alam lang, no? So, konti lang. So, yagu는 싫어요. So, okay, klaro? So, yung chiman, ang function ng chiman, siya yung magbibigay ng contrast doon sa unang sinabi. Our first clause. Okay? Pagdating sa exam, guys, wag nyong maliitin yung chiman na nakadikit dyan. Kasi, minsan, alam na natin magbasa, or alam natin yung sinabi ng una, pero nakaligtaan natin na may chiman pala o may negative word pala nakalagay doon sa gitna na nag-o-opposite doon sa unang sinabi. So, very important po yan, yung reading comprehension natin sa exam or even the listening comprehension para po mag-gets natin kung ano yung sagot. Okay? So, this one, choko는 좋지만 야구는 싫어요. No? Pagbasa nito, the letter H followed by letter J, which is both consonant. No, both consonant siya. So, yung J natin dito magiging CH. No? 좋지만, no? chuchi, no? Also, ano dito, very useful dito yung chuchi na term, no? chuchi. Okay? 좋지만, 야구는 싫어요. Okay? Naintindihan? Yung chiman natin, yan yung but, no? Ngunit, siya yung negative, the opposite meaning or the opposite feelings of the first clause. Okay? Or the negative meaning. Okay. Next example is 김치는 맵지만
Mashisoyo, no? Mashita. Mashita is what? Tasty, masarap, no? Example, ice cream, mashisoyo, no? Napakasarap ng ice cream. Na, for example lang. Litson. Litson은, no? Litsonul, mashisoyo. Okay? So, kinagalog ko lang yung litson plus ul. No, litsonul, mashisoyo. This give me an example. Kimchi. Kimchi is a very, very famous in Korea, no? Probably lahat ng restaurant dito mayroon po silang sinaserve na kimchi. So according to their hearses or their tips, yung mga Koreano dito, sabi nila pag kumakain ka daw o mahiligin ka daw sa kimchi, gaganda daw yung kutis ng iyong balat. Okay? So maniwala po kayo yan guys dahil nga subok naman at nakikita natin na yung Korean people are so very good in their skin. Masyado silang makinis, masyado silang maputi. Mabibilang lang dito yung may itim. Walang halos may itim, yung yung pangit lang yung balat, no. Most probably kahit na simpleng Koreano lang o Koreana, maganda talaga yung balat nila. Dahil nga din siguro sa pagkain. Pangalawa, most probably yung klima din, no? Yung klima nila is hindi naman mainit tulad sa atin sa Pinas na nagpapaitim sa balat natin, no? So let's go back to this example. Kimchi는 맵지만 맛있어요. Okay, 맛있어요. 맛있어. Okay, kimchi. Kimchi. Okay, mep. What do you mean by mepta? Mepta is spicy. Kimchi is spicy. Chiman, but. Okay? Mipchiman, but delicious. Okay? Pero masarap. Sinabi dito na maanghang daw yung kimchi. Pero masarap. Okay? So, naintindihan po? Yung chiman, siya yung but, siya yung contrast of the first clause. No? Sinabi dito na I like or somewhat sinabi dito na the kimchi is spicy but delicious. Okay? Next example is ibigay ko sa inyo 노나는 날씬 하지만 영은 똥똥해요. Okay, 똥똥해요. So, Nona. What do we mean Nona? Nona is the older sister or ate, no? So, tulad ko, yung tawag ko sa nakakatanda kong nung kapatid na babae is Nuna. Okay? Pag babae naman na nakakabata, doon sa atin niya, tawag niya ay Oni. Okay? So, 누나는 날씬하지만. So, si ate daw ay 날씬하다. 날씬하다 is payat. No? Thin. No? Payat. Si ate ay payat. 하지만. No? 날씬하지만. 영은 똥똥해요. No? What do you mean by 영? 형님. Kuya. Okay? Or older brother. Okay, older brother. My older brother. Yung tawag ko sa older brother ko is Yongnim or Yong. Hyong. No? Hyong. Pag kapatid naman na babae doon sa or nakakabatang bunso or bunsong kapatid na babae sa kuya niya, tawag niya ay Oppa. Okay? It's like my vlog name. Oppa Waldo. So, Oppa Waldo. Sa mga babae lang po ang tumawag sa akin ng Oppa. Pag mga lalaki, tawag sa akin is Yongnim. Okay? Sana po, huwag niyo kalimutan yan. Okay? So, dito, 똥똥해요. 똥똥하다 is what? Fat. Mataba. Okay? Mataba si kuya. Okay. So, dito guys,
Sinabi dito na yung ate ko ay payat, but my kuya is, yung kuya ko ay mataba. Okay? 누나는 날씬하지만 영은 똥똥해요. Okay? So, ganun po. Next example. 한국말은, no? 한국말. Okay? 한국말. 한국 is Korea. 한국말 is Korean language. So, like for example, ngayon nag-study or nag-aral po kayo ng 한국말. No, 한국말. 한국말은 피우기 어렵지만 ito po yung natin, the first clause. 재미있어요. Second clause. Okay? So dito guys, isa-isahin natin. 한국말은 Korean language. 피우기 is learning. Okay, learning. 어렵지만 어렵다 is what? Difficult. Hard. Tough. Okay, yung mga meaning na yan. Difficult, hard, tough. 재미있어요. 재미있어요. Interesting. Or fun. Or somewhat positive vibes, no? So, 재미있다. 재미없다 is what? Not interesting, not fun. Not funny at all. Okay? So, dito, positive. Dito, somewhat negative. Okay? So, dito. It can be vice versa, guys. No, depende po. Depende po sa inyo on how are you going to attach or when are you going to attach the verb or the adjective, the first ba or the second. No, depende po. Depende po sa binanggit doon. Okay? So, dito, 한국말은 배우기 어렵지만 재미있어요. So, Korean language is difficult. Sinabi dito, but it is quite interesting or it is funny at all. Okay? So, like for example, sa Pilipinas, sa bansa natin, most probably Filipinos are studying hard in Korean. But somehow, it is funny, it is interesting because lalo na when you start learning and then and so on, you know how to pronounce, no? Alam nyo na how to pronounce Korean, you know how to deliver the right accent, no? The proper using of that intonations. Maganda po pakinggan pag magaling ka ng mag-Korean, no? Lalo na pagdating dito sa Korea, wasak ka talaga, no? Kasi nga araw-araw nyo nang naririnig, araw-araw kayo inuutusan ng mga terinim, kwajangnim, pojangnim, okay, sajangnim, pagkasama nyo sa company, okay, ganyan po. Okay? So, ano po siya guys, interesting talaga, lalo na pag marami na kayong vocabularies, very, very interesting. Lalo na, pag andito na kayo, marami kayong overtime, plus sahod pa na basic, mas more interesting, no? Mas more fun in Korea. Pagsasahod po kayo ng 130,000 monthly. Max na yun, no? Minsan may 140 din, 150, depende po. Sa mga shipbuilding, napakalaking salary po nila dahil ang gabi ginawang araw, ang araw ginawang gabi. So meaning, from the very morning until dawn, yung bukang liwayway, minsan hanggang umaga, na depende po sa lakas ng kumpanya, lakas ng overtime. Sa amin wala kaming just advertise lang muna guys. Sa aming kumpanya, wala po kaming pang night shift. Hanggang alas 9 lang kami or alas 10 ng gabi or alas 11 oras sa pagtatrabaho. Alas 8:30 ng pasok. Mag-out kami ng 6. So, yun na yung basic na 8 hours. Then, 6:30 to 9:30, 3 hours overtime. No, halos everyday ganun. Pag may Sabado, bayad din yon. Okay? Monday to Friday lang po yung trabaho dito. Okay? So, yung just to show lang, just to inform or just to let you know that my company is a cake box company. So, nagagawa kami ng box sa mga cake na mga popular dito sa South Korea. Malakas po yung company namin.
around 30 years na yata yung ano nila, yung existing dito. So ano na, yung boss namin, hindi po namin makakasabay sa magtrabaho. Yung kasama lang namin is most probably mga in position o the office admiral, the office staff. Okay? Okay lang yung ano, okay lang yung yung kumpanya. Maganda at maayos din. Okay? Sana po pagdating niyo din sa Korea, matulad din kayo sa akin, sa company ko. Lalo na sa mga Go Koreans at Corpenians diyan, you know. So sana maganda din yung mapuntahan niyo. I'm wishing all the best for the aspirants in Philippines. Okay? Galingan nyo lang yung pag-aral niyo. Pag marating nyo na ang Korea, magtipid po kayo. No? Mag-ipon kayo para kung sakasakali, ano man mangyari, malaki yung ipon nyo at ayun yung babalik na dito. So, for good na kayo sa Pinas. So, that is very good plan. Okay? So, let's continue. Pagpa-inspire lang po yan, guys, no? Para mag-aral kayo ng mag-aral. Okay? So, 한국말은 배우기 어렵지만 재미있어요. Okay? So, yan, guys. No? So, naintindihan na ninyo yung purpose talaga ng Chiman. Marami pong example na binibigay, marami akong binibigay na example. So, just to make you guys aware about this grammar Chiman. Chiman. Ano ba yan? Chiman. Korochiman. Korochiman. Chiman. All the same. Okay? And the last example is related to noun. No, noun plus Chiman. So, yung noun, guys, pag noun, either it can be added by ichiman, noun plus ichiman, or chiman. Pag ichiman, yung noun, nagtatapos po ng noun ng consonant. Pag nagtatapos ang noun ng vowel, idudugtong is chiman. Okay, paano po ba gagamitin? So, take a look. This example, our last example. Apa는, no? Apa. Apa. Apa is what? Father. Okay? So your, pag mama, umma. No? Umma. Apa, umma. Okay, apa는 사장님이지만. Okay? So meaning our first clause is hanggang dito, 사장님. Okay? So dinugtong ang ichiman. Okay, para hindi kayo malito, chiman, ichiman, same lang po yan. Yung ichiman, dinudugtong lang yan kung ang sinusundan niyang noun ay nagtatapos ng consonant. Pag ang sinusundan niyang noun ay nagtatapos ng vowel, chiman lang yung inudugtong. Same meaning lang po yan. Ichiman at chiman, but. Okay? Tandaan nyo palagi, but. 아빠는 사장님이지만 삼촌은 공무원이에요. So, sino po si 삼촌? 삼촌 is, si 삼촌 natin is uncle. Yung tito mo. Tito natin. Isang limbawa lang, yung tito nyo. So, 공무원. 공무원 is a public servant. Nagtatrabaho sa gobyerno. Okay? 공무원. Trabaho ng gobyerno. Iyeyo. Iyeyo is our grammar attached after the noun ending E consonant. So, yun yung pinaka-una ko yatang video. Okay? Sana po, i-ano nyo guys, i-scroll nyo po yung mga videos ko kasi nga, most probably, sa pinaka-simple, ako nagsisimula na grammar. Iyeyo, yeyo, kai. So, yun. Okay? Habang papatagal ng patagal, so nasa 1 month pa lang yung pag-vlog ko, pagbibigay ko ng videos, nandito na tayo. So, habang patagal ng patagal, mas marami po kayong matutunan. If you want to get perfect score in Korean exam, no, gawin yung reference yung mga turo ko para ma-refresh po yung ano nyo, yung alam nyo. Or else sa mga nag-self-study din, no, mga ganyan sa bahay lang, no, mas maganda talaga na magpapagabay din kayo sa tawag niya, sa teacher niyo. At sa akin, hindi nyo ako ma-reach na magturo sa inyo is because magturo 1 by 1 or face to face kasi nga mayroon din akong trabaho dito. So yung ginawa ko dito is just for free, no? Unang-una, I planned for this because I want to help my students, no, in my Korean school diyan sa Pilipinas. Sa Davao, Cebu, Cagayan, Valencia, okay? Tulong po to para sa mga estudyante
ng Korean school ko. But somehow, dahil naka-public po naman yung video ko, yung YouTube channel ko at saka yung Facebook page, lahat po ay pwede pong manood, no? Kahit saang sulok ng Pilipinas, no? So pasensyahan niyo na yung how I am speaking Tagalog because Cebuano po ako. So nagtatagalog ako in general para po maintindihan ng lahat ng dialect mayroon tayo sa Pinas. Okay? So susunod mag-i-English na ako, guys. Para maintindihan din ang ibang lahi sa all around the world pag marami na tayong mga subscribers. Okay? Basta wag niyo lang pong kalimutan na i-view yung mga previous videos ko na marami po kayong makukuhang aral doon. No, knowledge, ay ganito pala yon, baka di ko naintindihan kay teacher, so dito tayo kay Opa Waldo, no, dito kayo, atakin ko kayong lahat para mas madali kayong mag-i-improve yung knowledge niyo. Okay, so dito apa는 사장님 is president. Pag lalaki 사장님, pag babae, samunim. Okay? Asawa ng sadyangnim, samunim. Okay, samunim yung tawag. Sa amin, kumpanya namin, samunim. Asawa ng boss, no? So, si boss is president, sadyangnim, or the CEO. Okay? Ichiman, bat. Tapos, uncle is samchon. No? Si samchon, uncle pala yan. No? Now you know. Uncle po pala yan. Si samchon. No? Samchon은 공무원이에요. So meaning, 공무원 is a public servant. No, trabaho ng gobyerno. Okay? So my father is a president of the company. So assuming that there is a company, no, 회사. No, 회사에서 회사에서 아빠는 사장님이지만 삼촌은 공무원이에요. Okay? So my father is a president of the company, but my uncle is a public servant. Okay? So sana po guys, hindi nyo po makalimutan yung Chiman. Kasi pagdating sa exam, ay si Chiman, ito pala yung naturo ni Opa Waldo. Ito pa yung na-discuss niya, Chiman. Ayun pala. Siya pala yung the contrast, no? Siya po yung meaning, ang meaning po niyan is but. Nagbibigay siya ng marka na nagiging contrast doon sa dalawang clauses. So, meaning, ginawang opposite yung una para sa pangalawa or pangalawa sa una. Ganon, vice versa, no? So, 아빠는 사장님이지만 삼촌은 공무원이에요. Okay? So, ganon po, guys, no? Hopefully, guys, may natutunan po kayo sa video kong ito. Sana po galingan nyo talaga. Huwag kayong susuko, no? Malapit o malayo man ang exam or sa mga hindi man nag-register sa masunod pa, so make it a habit na mag-study or mag-browse kayo sa mga videos ko para ma-refresh po kayo. Okay? So it is for free and sana po mag-subscribe kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Opa Waldo in Korea, my YouTube channel, no? Yan po yung yung tawag nito. Yan po yung seminar ko in working here in Korea hanggang sa matapos ang kontrata. So I made a lot of videos, a lot of Korean class videos just to inspire, just to help Filipinos, just to help the aspirants na matulungan kayo na ma-upgrade, no? Ma-level up yung knowledge niyo about Koreans, no? Hindi lang sa mga gustong mag-Korea, gustong magtatrabaho, sa mga gusto na ding matuto ng salitang Korean kahit nasa Pinas o nasa ibang bansa man kayo. Basta Pinoy, pasok. I-subscribe nyo lang si Opa Waldo in Korea. Opa Waldo, just type or just search me on YouTube channel, Opa Waldo. So, yan lang po yung kahilingan ni Opa Waldo sa inyo. Okay guys? So, share my videos para po marami pong makakita, marami pong tawag dito, marami pong maabot ng video ng ginagawa kong video para matulungan po yung mga gustong pumunta dito sa South Korea. Okay? So that's all for this time and goodbye everyone. Keep safe always. Opa Waldo is signing off. Thank you.